See yung kanyang appearance mga ka-jungle, may pink siya sa kanyang gitna ng dahon. Marami sa atin na kilala ang halaman na ito na parang damo lang, pero hindi nyo ba alam na maganda itong mga houseplant at magandang alagaan sa ating mga indoor. Kaya naman kung gusto nyo malaman kung paano ito alagaan, just keep on watching dahil i-share ko sa inyo ang complete care tips dito sa ating mga syngonium plant. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! For today's video ay magugustuhan ninyo dahil i-share ko sa inyo kung paano alagaan itong ating mga syngonium plant. Tinatawag din sila na arrowhead vine dahil sa mga dahon nila na arrowhead yung kanyang shape. So, this plant is a very common plant here in the Philippines and also exotic siya sa ibang lugar. Pero may mga ilang variety dito ng mga ating syngonium na mga rare, katulad ng mga white variegated. Pero wala pa ako nun. Dati meron ako, kaso nalusaw siya nandun sa terrace. Parang medyo na lusaw dahil sa ulan. So, ang ating nandito na meron na variety ng syngonium, this one is a neon robusta. So, as you can see, yung kanyang appearance mga ka-jungle, may pink siya sa kanyang gitna ng dahon. At yung bago ng dahon ay parang full moon na pink. Tapos, kung mapapansin nyo, na napakaganda ang halaman na ito, lalo na yung kanyang dahon na very attractive sa ating mga mata. Kasi may kulay, di ba? Hindi siya normal lang, may variegated siya na kulay. So, what I really love this robusta na variety ay malaki yung, malapad pala yung kanyang mga dahon. At saka mabilis sila tumubo. And another variety that I have is, this one is a pink splash. So, ang pink splash natin is medyo rare type siya ng halaman. So, tinawag siya na pink splash dahil yung kanyang dahon may splash. Kung mapapansin nyo, appearance niya, hindi, ewan ko kung klaro sa camera, yung kanyang dahon may parang ni-splash na pink, na parang, ataw na yung dot-dot, di ba? Yan. So, maliit po yung mga dahon nito, sobrang liit. So, hindi po sila medyo mas lumalapad, di katulad ng mga robust. Kaya ito, robusta, na tinawag kasi malaki yung dahon. Robust siya. Ito naman maliit, na ating mga splash syngonium na pink splash. And what I really love this plant is pwede siyang ipasok sa loob ng bahay kahit low light environment po siya. And we have another one. This one is very common kasi makikita niyo kahit saan. Kahit sa mga gubat dito sa Pilipinas, madami dito na tawag nito, underneath the tree, nagtitrail sila, di ba? So, pero ang kinaganda dito is nag-illusion. Parang nag-iiba yung kanyang kulay kapag naarawan sila ng sobra, nagwa-white po siya. Kaya tinawag po siya na green-white. Yung kanyang kasi yung kanyang kulay, naglalight yung kanyang kulay kapag na-around siya. So, tingnan nyo naman ito. O, di ba? Ang ganda ng kanyang, And then, common name nito is white butterfly. Tinatawag din po siya sa ilang names niya. Pero, yung kanya talagang variety is green gold. So, this is a very common among all these plants. Ito naman, rare siya. And then, meron naman ako dito, hindi ko alam if anyone knows this plant, kung syngonium ba ito or Homolomina, I don't know. Pero napakaganda po siya. Flex ko lang kasi parang same siya ng family niya. Alright. So, since na-flex ko na sa inyo ating mga syngonium, ito nag-aalaga na ako nito since pandemic pa. And I love collecting this plant. Pero ngayon sila na lang, parang tatlo na lang yung nag-exist dito sa ating garden. But anyway, soon magko-collect pa tayo nito. Marami. Paparamihin pa natin ito. And based on my experience in taking care of this plant, first is you need to consider the light. So when it comes to the light requirements, you need to give the best morning sunlight sa kanila. For example, kung nasa terrace, di ba pag naka-south facing tayo, yung morning sunlight is very maganda, very nice. So, mas gusto nila na sila. Kasi yung ating mga syngonium, kahit ganito sila, indoor, kailangan nila pa rin ng morning sunlight para mas mapaganda ang kanilang mga dahon. Same naman din namang ilang plants. Pero kasi itong mga syngonium, trailing sila, need sila ng sunlight. And since trailing sila mga ka-jungle,
kinakailangan nilang pole o mga kakapitan ba. So, ako, hindi pa ako naglagay dito kasi hindi pa naman sila nag-trail. This Syngonium, kailangan nilang pole para kakapitan mas mabilis at mas maparami din sila. Kaso lang, ang pinagkaiba lang ng meron silang kakapitan, yung kanilang dahon, yung distance mas malaki, yung distance mas malawak. Kaya naman, mas maganda kung ganito lang. Para lang, cute lang ba, hindi parang mga gubat na sila tignan. Pero kung gusto niyo naman parang gubat ng inyong garden, ito yung recommended ko na pwedeng ilagay sa mga gilid ng pader. Kung yung love water. When it comes to watering, pwede kayong magdilig dito araw-araw when it comes to summer season. Pero kung rainy season naman, pwede hindi kayo magdilig kasi umuulan. Ayan. They love rainwater, fresh water. Mas gumaganda yung kanyang mga dahon. And what I really love this Syngonium because this is recommended ko din sa mga beginners, lalo na sa mga nagtatanim pala ng mga first timer. So, pwede ito yung first nyong i-collect sa inyong mga plant. Kasi ito, very easy to take care po ito. At easy to propagate. And another one is our propagation. Propagation dito, pwede kayong magputol dito sa kanyang mga may aerial roots. Propagation is the method of watering. Ilalagay sa water, tapos kapag mag-ugat na siya, ilalagay sa soil para hindi malusaw yung kanyang mga dahon. I mean, mag-drop. Kasi tendency kapag i-direct mo agad sa soil, parang di ba, pag nagtatanim tayo, parang nag-a-adjust pa sila, malumanay. Pero kung i-water propagation mo, hindi sila mamamatay. Hindi sila masisira yung kanyang mga dahon. Yung soil, wala kayong problema. Kahit anong soil ang gamitin, wag lang yung sand. Kahit anong soil, kaya i-tolerate dito natin mga Syngonium. At fertilizer naman, hindi ako naglalagay dito ng fertilizer dahil nga, this one is thriving naman kahit walang nilalagay ng mga synthetic or natural fertilizer. So yon, ang pag-aalaga dito, very easy at pag-propagate. You need to consider the light lang and the placing dito sa ating mga Syngonium dahil trailing plant sila. So when it comes to investment, ito na naman tayo, investment na naman. Ayan, kung sa investment naman, sa ngayon, hindi po siya mabenta sa market. Hindi ko alam yung mabenta kasi ngayon yung mga millionaire plant, yung mga snake plant, parang napansin ko dito, parang gusto talaga ako ng bees. Okay. Pero, sa susunod na panahon, hindi natin alam. Kasi hindi natin na-predict yung in-demand na plants, di ba? Kagaya ng millionaire plants, hindi ko yan na-predict na marami pala ang mag-order ng ganyan. Pero ito, baka sa susunod, maging mabenta siya. So, pwede din siyang i-collect sa akin. And then, hindi naman po siya agad nabebenta. Mas maganda mag-collect kayo tsaka paramihin nyo. At least, magbenta kayo ng like 50 pesos or tinugay. Kasi ito, pinakamura ito na halaman sa market. May tanong ako mga ka-jungle, meron ba kayong mga Syngonium sa inyo? Alam ko meron kasi very common na halaman na ito, lalo na sa mga plantita at nandito dyan. And kung may natutunan kayo, don't forget to follow and share this page. And yan, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.